Talakayin natin ngayon ng mas detalyado ang pagsalangsang na ginawa ng mga Bene Elohim, o Sons of Elohim, na itinalaga bilang Serem Rishon, o Chief Princes, sa mga bansa, o baka nga Serem o mga prinsipe lang. Pero bago tayo magpatuloy ay kaunting review lang po. Sa mga nagdaan nating pagtalakay ay naipakita natin mula sa Biblia na mayroong organization sa kaharian ng kalangitan. Ang tawag dito ay Adat El o Congregation of El. Ito ay binubuo ng mga Elohim at mga Bene Elohim o mga anak ng Elohim. Ang mga Elohim na ito ang itinalaga upang mamuno sa lupa. Ang mga Serem at Serem Harishonim ay ang mga prince na itinalaga ng kaharian ng langit na mamahala sa bawat bansa sa lupa. Natalakay po natin sa nakaraang video sa serye natin na Angels and Demons na ang pamagat ay other heavenly beings na tungkol sa mga Serem. Naipaliwanag natin doon na kung pag-aaralan ang sinasabi ng Bible, ay may mga Serem o mga prinsipe na nakatalaga sa bawat bansa. At sila ay pinapamahalaan ng mga Serem Harishonim o Chief Princes gaya ni Mikael. Kung hindi mo pa napanood ay magandang mapanood mo rin pagkatapos nito. At ang Prince of Persia, Prince of Gracia, at Ruler of Tyre at King of Babylon, na madalas mapagkamalan na si Lucifer at ang Satan. Natalakay na rin ang mga ito sa mas naunang videos ng pahapyaw. Ngayon ay mas ipapaliwanag na natin sila. Ang dalawa sa mga fall guys na ito. Gaya ng mga natalakay na natin, ayon sa Psalms chapter 82, ang Elohim ang namumuno sa Congregation of Elohim. At hinahatulan niya ang mga Elohim. Pinaparusahan niya ang mga Elohim dahil sa kanilang mga maling pamamalakad sa lupa. Pero may iba pang kasalanan ng mga Bene Elohim o Sons of Elohim. Ito ay ang ambisyon na maging kagaya ng Elyon. Ang tangkang agawin ang pagiging Elyon ang pinakamabigat na pagsalangsang ng mga itinalagang mga Bene Elohim sa bawat bansa. Kung nanatili sana sila sa kalagayan nila at hindi na naghangad pa ng higit sa dapat nilang kalagayan ay hindi sana sila nabigo, napahiya, natanggal at naparusahan. Isang aral o lesson din po sa atin yan na huwag nating tutularan. Pag-usapan natin dito ang kwento tungkol sa dalawa sa mga fall guys na ito. Kung naaalala ninyo na may itinalaga siya na Bene Elohim sa bawat bansa. Unahin natin ang ruler of Babylon, ayon sa Isaiah chapter 14. Tungkol sa kanya ay ganito ang nakasulat, ayon sa Isaiah chapter 14, verse 4, ay nagbigay ng talinghaga tungkol sa King of Babylon. At kung paano siya naglaho at ang kanyang golden city ay naglaho. Pinarusahan siya ni El Elyon ayon sa verse 56. Siya ay ginawang mahina na gaya ng mga tao, ayon sa verse 10. Siya ay namatay na gaya ng isang tao, ayon sa verse 11. Kaya malinaw na ginawa siyang mortal na tao, at namatay na bilang tao. Malinaw na ang King of Babylon na sinasabi dito ay patay na. Tandaan po ninyo yan dahil ilang beses nating ipop onto yan. Basahin muli ang Psalm 82, verse 7, kung saan ang mga Bene Elohim na nagkasala ay pinarusahan na mamatay na gaya ng isang tao. Malinaw na isa sila sa tinutukoy dito. Basahin din ang Isaiah 14, verses 19-20. Nababanggit dyan ang kanyang libingan at bangkay, kung saan ay hindi siya mapapabilang sa kanilang mga libingan sapagkat winasak niya ang sarili niyang lungsod at bayan. Narito ang kabuuan ng katibayan sa verses 12-14, na siya ay nagtangka at nag-angkin na maging Elyon na dapat sambahin, nag-ambisyon siya ng maging gaya ng Elyon. Linawin ko lang po ulit na gaya ng naipaliwanag na natin sa isang video na ito ang tunay na Lucifer. Hindi po si Satan ito. Iba po ang Satan at iba ang Lucifer. Ang Lucifer ay isang Latin translation lamang. Pero ang tawag talaga sa kanya sa Hebrew ay Halel ben Shahar. Ang ibig sabihin ng Halel ay light bringer at ang ibig sabihin ng ben Shahar ay son of dawn. Ngayon ay magpatuloy tayo. Pero kabiguan at parusa ang kanyang napala, ayon sa verses 15-20. Ganyan ang sasapitin ng isang malupit na tagapamahala na gaya niya.
Kaya matagal nang patay si Lucifer. Hindi ito ang Satan. Isunod naman natin ang ruler of Tyre, batay naman sa Ezekiel chapter 28. Ang Prince of Tyre ay nag-ambisyon din na maging gaya ng ilyon na siyang tanging karapat-dapat sa pagsamba, ayon sa Ezekiel chapter 28, verse 2. Kaya napagkakamala na pareho lang ito ng King of Babylon dahil pareho sila ng ambisyon. Pero malinaw po na magkaiba sila. Mas makikita po ninyo ang kaibahan sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay. Kaya siya ay pinarusahan na mamatay gaya ng isang tao din sa kamay ng mga mananakop ayon sa verses 6-10. Sa King of Tyre ay ganito ang sinabi sa verses 12-19. Dito ay King of Tyre ang ginamit, o Melekzor sa Hebrew. Kaya malinaw na wrong translation yung prince sa umpisa ng chapter na ito. Ruler ang angkop dahil ganoon ang mga kings at yun naman talaga ang kahulugan ng Nagid. Pero marahil ay consistency ang batayan ng translators kasi usually ay prince lang ang nakatalaga sa bawat city. Sinabi din dito na nasa kanya na ang kapunuan, full of wisdom, at perfect in beauty. Siya ay nasa Garden of Eden dati at nadidamitan ng mga mamahaling bato. Siya ang hinirang na isa sa mga guardian cherub. Nasa bundok siya dati ng Elohim, na umaakyat panaog sa pagitan ng mga nagniningas na mga bato. Siya ay sakdal mula sa simula nang siya ay nilikha hanggang sa masumpungan sa kanya ang kasamaan. Ang kanyang kasaganaan ay napuno ng karahasan kaya siya nagkasala kaya itinapon siya na parang dumi mula sa bundok ng Elohim. Ang kanyang pagkawasak ay itinakda. Ang kanyang puso ay nagmataas dahil sa kanyang kagandahan. Ang kanyang kasamaan at kalikwan ay nagparumi sa mga santuaryo. Kaya nagpalabas ng apoy ang Elohim sa gitna niya at sinupok siya hanggang sa naging abo, sa paningin ng lahat ng nakapanood sa kanya. At sinabi ng Elohim na ito ay hindi na mabubuhay pang muli. Ang King of Tyre ay dating cherub na nasa Gan Eden at siya ay hinirang na mag-akyat manaog sa Holy Mountain of Elohim, na gustong akyatin din ng iba. Siya ay mabuti noong una pero naging masama bandang huli. Kaya pinarusahan siya at inihagi sa lupa. Pinatay siya niya, na gaya ng siyang tao, sa pamamagitan ng apoy sa harap ng maraming tao. Malinaw na ba ito sa ngayon? Sa turo ng mga Christians ay iisang Satan lang ito pero ang katotohanan ayon sa nasusulat ay magkaiba po sila. Ang isa ay ruler ng Babylon at ang isa naman ay ruler ng Tyre. At patay na po sila ayon sa pagkasulat. Akala ng iba ang King of Tyre at King of Babylon ay iisa lang at walang iba kundi ang Satan. Pero magkaiba po sila. Marami po silang pagkakapareho kaya hindi natin masisisi ang mababaw ang kaalaman sa Biblia, pero sila ay magkaiba talaga. Paghambingin natin sila para makita ninyo kung bakit magkaiba sila at hindi sila ang tinatawag nila na Satan. Sila ay parehong king sa kanilang lungsod. Ang isa hari ng Tyre. Ang isa naman ay hari ng Babylonia. Diyan pa lang ay magkaiba na sila. Sa lugar pa lang ay magkaiba na. Bago natin ituloy ito ay pansinin ninyo muna ang titulo na king. Gaya ng nabanggit natin sa nakaraang video, ay mahigpit na ipinagbabawal ng Elohim ang pagkakaroon ng mga hari sa lupa kaya pawang mga prinsipe ang kanyang itinalaga. Pero ang dalawang ito ay inangkin ang katungkulang bilang hari. Kaya malinaw na isa ito sa kanilang mga kasalanan. Actually, ang Babylon ang pasimuno nito noong panahon ni Nimrod sa Tower of Babel. Ngayon ay ituloy na natin itong comparison. Ang kalagayan nila sa nakaraan ay magkaiba din. Ang King of Tyre ay dating guardian cherub. Ang King of Babylon ay dating light bringer. Isang kalagayan na hawak din ng Messiah. Ang dating kinaroroonan ng King of Tyre ay sa Garden of Eden. Ang King of Babylon naman ay ang kalangitan. Ang King of Tyre dati ay nakakaakyat sa Mountain of El. Hindi nabanggit ito sa King of Babylon pero dahil nasa kalangitan siya dati ay hindi malayo na may access din siya dito. Pero magkaiba sila ng kasalanan. Ang kasalanan ng King of Tyre ay pride at kalasinggan sa lahat ng meron siya na nagdulot ng kasamaan, kalikuan, karahasan, at kasalanan. Ang kasalanan ng King of Babylon ay ang ambisyon na maging ilyon. Kaya magkaiba sila talaga. Ang malaking pagkakapareho nila ay ang kaparusahan. Pareho silang itinapon mula sa langit at ibinagsak sa lupa,
upang gawing tao, at mamatay na gaya ng tao. Ang status nila ngayon ay, malaon na silang patay at hindi na mabubuhay pang muli. Ito po ang sabi ng Biblia. Kung iba ang kwento ng pastor ninyo tungkol dito, ay hindi naaayon sa Bible yan. Malinaw na patay na sila. Kaya wag na po ninyo silang sisihin sa mga kasalanang ginagawa ninyo ngayon. Kung sila pa din ang inaakala mo na si Satan hanggang ngayon, ay nangangahulugan lamang na hindi mo pa kilala ang tunay na kaaway. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.